Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pagdinig ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ tila ginagamit lang di umano para sirain ang mga Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa patuloy na pagdinig ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros, aprobado na umano ang subpoena ni Pastor Apollo Kibuloy matapos hindi ito dumalo sa dalawang pagdinig sa Senado. Kahit nauna nitong sinabi na hindi ito dadalo sa pagdinig at haharap lamang ito sa Korte Suprema. At sa nangyaring pagdinig, mga bagong testigo ang iprinisenta ni Senator Risa Hontiveros sa Senado para magpatotoo sa di umano'y ginawang pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilan nitong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At sa mga testigo na iprinisenta ni Senator Risa Hontiveros ay tila idinawit nito si Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa witness ni Senator Risa Hontiveros, ang mag-amang Duterte ay binigyan di umano ni Pastor Apollo Kibuloy ng isang bag na naglalaman ng mga armas. Ngunit sa nangyaring pagdinig, tila napansin ng ating mga kababayan na may binabasang kudigo ang ilang witness na ipresenta ni Senator Hontiveros. Tanong tuloy nila, bakit may kudigo itong binabasa? Kung totoong witness ka, bakit nakatakip ang mukha? At tila planado yata ang lahat dahil well prepared ang mga witness na humarap sa pagdinig sa Senado. At kung ating matatandaan noon, isa si Senator Risa Hontiveros na pumalag at bumatiko sa kontrobersyal na confidential fund ng Office of the Vice President at sinabihan pang hindi ka special si Vice President Sara Duterte. Kaya nagkaroon tuloy ng agam-agam ang ilan sa ating mga kababayan na ang totoong pakay di umano ni Senator Risa Hontiveros ay ang siraan ng pamilyang Duterte dahil pilit nitong idinadawit ang mag-amang Duterte sa pagdinig ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. At dahil nga dito, maraming mga Duterte supporter ang umalma at ayon pa sa sikat na mamamahayag na si Jay Sonsa, naging halatang halata tuloy ang tunay na pakay ng mga sponsors at contributors na byuda. Risa, nakuha mo pang ipasingit si VP Sara sa scripted binasang pahayag ni alias Rene sa Senate hearing kahapon. Expected ko iyong ididikit kay Pastor Kibuloy si President Digong Duterte, pero iyong isamang noon ay Mayor Inday sa gawa-gawang issue ng gun running down ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. Ano kaya ang susunod na drama-drama ng kaibigan ng founding chairman ng group na CPPA-INDF? Sinimulan nila sa RAPA, human trafficking, VAWC, illegal detention, physical injury. Nakahapon naman ay nauwi sa violation of labor laws, violation of school administration, hanggang sa unbelievable kwento ng gun distribution. Sandamuka lang pera ng mga ninang ni PhilHealth K Queen. Isipin nyo na lang, may mga pinauwi pa galing sa TATA, pina 5-star hotel and accommodation pa. May pa safe house pang nalalaman para kina alias Rene and the Virus Choir members. Mare, tiyakin mong eksakto ang talent fees ng mga yan kasi baka matulad na naman yan sa mga testigo mo sa Parma na kalaunan ay bumaliktad at nagsabi ng totoo na binayaran din pala ng mga staff ni Madam Chairman. Unquote. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi naman yan national issue ng bansa. Ang totoong issue ang pagtaas ng bilihin, mga kulang na infrastruktura, sweldo ng mga manggagawa na hindi tumaas, climate change, at marami pang iba na concern ng national public. Bakit hindi na lang kasuhan yan sa Supreme Court? Doon naman yan nababagay at hindi
sa Senado na halatang pamumulitika lang ang intensyon. Malayo pa ang eleksyon, humihirit na kayo. Palibhasa, alam nyong malakas sa mga Duterte, kaya sinisira nyo. Alamin din ang kredibilidad ng mga witness at baka matulad din yan sa Parma. Bumaliktad mga witness kasi binayaran lang ni wala na ding kredibilidad si Madam Hontiveros. Nako, halatang mga bayarang witness, binabasa ang script. Gusto talaga nilang ibagsak ang Duterte. Kawawang mga desperado, kala nila madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagalit. Halatang scripted witness raw, tapos nagbabasa ng kanyang salaysay. Las Cañas, ikaw din ba yun? Kung sa sarili niyang experience, mga tahi-tahi niyang kwento, dapat nasalaysay niya ng walang script. Ganyan talaga, kapag mabunga ang puno, laging pinupukol para malaglag ang bunga. Unquote. Naglabas ng panibagong statement si VP Inday Sara patungkol doon sa bago na namang binabato sa kanila. Kamakailan lang doon sa inorganisa na hearing ni Risa Hontiveros. Panoorin natin. Mga kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Tama. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Tama. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumbaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. Tama. Yan ang Vice Presidente ko. Diba? And tama ang obserbasyon niya. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Vice Presidente talaga, pansinin nyo, diba? Yung si Binay. Diba? Sinisiraan talaga nila. Lalo na yung mga politikong nag-aambisyon maging Pangulo. Diba? Risa Hontiveros. Diba? Tambaluslos. Ay, Diyos ko. Alam nyo, Risa Hontiveros, ikaw Romualdez, at kung sino pa dyan, na naninira, kay VP Inday Sara, ang layo pa ng eleksyon, di ba? Kitang-kita mo naman si VP Inday Sara, focus lang siya sa kanyang tungkulin at hangarin para sa bansa natin. Yung iba, focus, Focus sa kanilang ambisyon. Di ba? Focus sa pagpapalakas ng kanilang partido. Yan ang ginagawa ng iba. Di ba? Lalo na yung si House Speaker, my God, di ba? Ang ginagawa niya, pinapalakas niya ngayon, di ba? Yung kanyang partido nang re-recruit, di ba? Ng mga partido sa iba, kinukuha niya at isama sa partido niya. Grabe, nagpapalakas talaga. At ito din naman si Risa Hontiveros, grabe. Lahat na lang ng witness na dinadala nila. Ito yung hindi ko magets Lahat na lang ng witness na dinadala niyang si Risa Hontiveros, talagang may connected stories, Iko-connect talaga nila sa mga Duterte, kay VP Inday Sara. Ay, wag pala natin kalimutan yung si Trillanes, di ba? Imagine niyo, dati, di ba, si Tatay Digong lang ang inaakusahan nila, ang sinisira nila. Ngayon, kasi malaking threat talaga si VP Inday Sara. Sobrang laking threat ni VP Inday Sara sa kanila. Kasi as long as andyan si VP Inday Sara, hindi talaga yan sila mananalo. Kaya kung ano-ano na lang ang ikinakabit, inaakusa, kung sino-sino na lang ang mga witness, di ba, na binabayaran nila para siraan, ang pangalan, lalo na ni VP Inday Sara. Pero hindi nyo yan kaya kasi andito kami, di ba, mga solid supporters. Subukan nyo lang, masisira ang buhay mo. Tignan nyo ngayon, tignan mo ngayon si Romualdez, di ba? Hindi makaposisyon kasi sirang-sira na siya. Kasi in the first place, wala namang may gusto sa kanya. Di ba? Kaya wag na wag nyong mamaliitin ang mga supporters ng mga Duterte. Wag na wag nyong maliitin.
Kasi ang ginagamit namin, utak, at ang pambala namin, totoo at magagandang resulta at nagawa ng mga Duterte. Diyan palang taob kayo. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Tiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Wow, batas ka, girl! Grabe, si Risa Hontiveros, di ba? Nasa kamay niya ang justice system. Ang galing, no? Sus, kitang-kita mo talaga, circus lang siya, drama lang lahat. Kasi sa totoo lang, ang pinagagagawa ngayon ni Risa Hontiveros, set up lahat eh. Diba? Talagang makikita mo, pati yung mga witnesses niya. Diba? Parang wala namang credibility sa totoo lang. Imagine niyo, diba yung witness niya? Diba? Yung witness na nagsabi na may bit-bit daw, diba? Sila VP Inday at saka si Tatay Digong, diba? Ng mga baril. O imaginein mo, diba? Bakit nila isisingit yun? Parang, diba? Anong connect? Kasi diba ang issue ni Risa Hontiveros, marami daw inabuso, diba? Marami daw, kumbaga, human rights violation, no? Si Kibuloy sa kanyang mga miyembro. Pero bakit isiningit nila dong, nakita ko pa nga, si Inday at saka si Tatay Digong na may bit-bit, diba? Na mga baril. Diba? Parang, bakit niyo yan isisingit? Diba? Talagang humahanap sila ng paraan. Yung kanilang storya, diba? Minimake sure nila na matatamaan talaga ang mga Duterte. Kaya alam mo, itong si Risa Hontiveros, sa totoo lang, hindi naman yan national problem eh. Diba, Risa Hontiveros, yan ba mga pinagagagawa mo ngayon na Senate hearing? Diba, pagdating kay Kibuloy, national problem ba yan? Anong pakialam namin dyan? Diba, nagsasayang ka lang ng oras? Anong pakialam namin dyan? My God, diba? Halatang halata talaga na lahat ng pinagagagawa nyo, no? Minimake sure nyo talaga na mako-connect sa mga Duterte, di ba? Para masira ang kanilang pangalan. Sus, Diyos ko, Dilawan style, dati pa. Dati pala, yang sila Trillanes, yang sila Hontiveros, hindi na natuto. Di ba? Instead, gumawa sila ng magagandang serbisyo para sa Pilipino. Hindi na sila natuto. Naninira sila sa malalakas. Naninira sila sa mga Duterte. Hindi na talaga natuto. Sa palagay mo, Risa, yung pinagagawa mo, ikakaangat mo yan. Pinagtatawanan ka lang ng sambayan ng Pilipino, Diyos ko. Di ba? Nag-aaksaya ka lang ng panahon. And imagine niyo mga Lord, grabe. No, grabe na ang Senado ngayon. 'Di ba? Parang sila na ang korte. My God. 'Di ba? I challenge you, Risa Hontiveros, kung may ebidensya ka naman pala, kung may mga witnesses ka naman pala, pumunta ka sa korte. 'Di ba? Wag yung ang dami mong drama. Ano bang pakialam namin diyan? Diyos ko mga Lords, tingnan nyo tong video na to. Ang kakapal. Sobrang mga makakapal ang mukha. Tandaan. So, eto po, hindi ko po, kung makikita nyo po, ang nakalagay po sa bag ay Tingog Party List. Tingog po, Party List, ayan po ang asawa, butihing may bahay po ni Speaker Romualdez, na si Congresswoman Yeda Romualdez, ayan po siya, napakagandang babae, excuse me po, ayun, si Congresswoman Yeda Romualdez, and si, of course, our House Speaker, Martin Romualdez. Sa totoo lang po, napakabait naman po nila sa atin. Isipin nyo, House Speaker ang nagabigay sa atin. Ay, nung dumating mga Boset! Ang kakapal! Imagine niyo ang House Speaker pa ang nagbigay sa atin. Hindi ba kayo, grabe, hindi ba kayo kinilabutan sa mga pinagsasabi niyong mga hinayo pa kayo? Saan yan galing? Saan yan galing? Diba? Kay House Speaker? Saan galing ang pera ni House Speaker? Dapat yon ang tanong, diba? Saan galing ang pera ni House Speaker?
San pa ba kundi sa kaban ng bayan? Di ba? Tapos kayo, ang kakapal ng mukha nyo, ang kelaki-laki ng mukha nyo sa tarpaulin. At grabe talaga yung enthusiasm nung nag-e-explain, di ba? May pa-briefing pa, no? May pa-orient pa. Kinukonvince pa nila yung mga tao. Ang bait talaga. Ay, Diyos ko. Grabe na talaga mga lods. Di ba? Nakakasuka. Yan ba ang Romualdez brand? Ew, di ba? Nakakasuka. As I remember, hindi ganyan ang mga Marcos. As I remember, hindi ganyan si President BBM. Di ba? And lalong hindi ganyan sila VP Inday Sara. Di ba? At ang mga Duterte. Diyos ko. Di ba? Ay nako. Alam nyo mga Lods, ako ay nalulungkot. Kasi sa mga pinaggagawa nila, madadamay si President BBM eh. Di ba? Ganun talaga, di ba? Mekos-mekos pinsan. Tumutulong pero nanunumbat. Ano kaya yun? 'Di ba? Namimigay ng ayuda, 'di ba? Pero may pa-explain pa, may pa-orientation pa. Kapal eh, no? Sobrang kapal. Pinaparamdam talaga nila ngayon sa mga tao na kailangan natin si Romualdez. Mabait si Romualdez. Namimigay si Romualdez. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!